Amen. Thank you po. Alam niyo po, sa oras na to, wala po akong ibang mabanggit sa bibig ko, kundi nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil nananatili po akong nakatayo dito sa harapan ninyo. Alam niyo po, minsan, bilang isang kabataan, alam niyo po, napapaisip ako na, alam niyo po yun, kapag tumayo ba ako sa harapan dito, alam niyo po yun, kasi di ba, yung nasa harapan mo, yung age difference ninyo, di ba po? Minsan bilang isang kabataan po, alam niyo po ang naiisip ko. Sabi ko, Lord, pakikinggan po kaya ako ng mga tao na nakakapakinig sa akin. Yung ganun. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi alam niyo po sa oras po na to sa kabila ng mga kung ano man pong state ko, kung ano man pong edad ko, no, nananatili pa rin po ako nakatayo dito sa harapan, kaya wala po akong ibang mabanggit sa Panginoon kundi salamat. Na sa kabila ng, alam niyo po yun, sa kabila ng kabisihan, sa kabila ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng mga nangyayari sa buhay, di ba po, personal, different po yung sa school, different po yung sa pamilya, pero character development po, meron ako. Nakapagdala po ako ng aking panyo. Kasi baka mag-chat na naman po yung nanay ko, wala ka na magdalang panyo. Pero yung po, wala akong ibang mapanggit sa oras na to, kundi nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nananatili po ako nakatayo dito sa inyong harapan na po. Na alam niyo po yun, may mga pagkakataon na yung emotions mo, hindi mo alam kung paano ka haharap sa harapan ng maraming tao. Hindi mo alam kung paano ka magpapahayag ng mensahe ng Diyos, pero dahil sa iniibig mo ang Panginoon at nais mong sundin ang kalooban niya, nandito ka pa din, nananatili ka pa rin nakatayo. So, sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po kay Lord, no, dahil napakabuti po niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Sige po, maaari ko po bang yayain ang bawat isa na magsitayo po tayo. Before po tayo magsimula, tayo po muna'y manalangin. Tayo po muna'y lumapit, dumulog sa ating Diyos na buhay. Panginoong Jesus, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Lord, nagsisimula pa lamang ang gawain mo, Lord, damang-dama na namin ang wagas na pag-ibig mo para sa bawat isa, para sa mga banal at tapat mong lingkod, Panginoon. Lord, right now, Lord God, alam namin, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord God, na binibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon upang sa gabing ito, Lord God, ay makapagbabad kami sa presensya mo. And Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil alam namin, nakatatagpuin mo kami. Sa mga salita mo pa lamang, nagpapasalamat na kami, Panginoon, dahil katatagpuin mo kami, Panginoon. Lord, right now, speak to us. Kausapin mo kami. Buksan mo ang aming mga puso, Lord God, na tanggapin ang iyong mga salita, Lord. Right now, Lord, I pray, Lord God, na buksan mo ang aming mga isipan ng maunawaan namin, Lord God, ang nais mong ipahatid sa amin. Lord, kaya kami nandirito. Ang bawat isa sa amin, kaya kami nandirito dahil wala kaming ibang kailangan kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kaya Lord, sa oras na to, gamitin mo ako na yung abang lingkod, Lord God, para maipahayag ang mensaheng nais mong ibigay sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na itanim mo sa aming mga puso ngayong mga salita na magbigay itong buhay, na ito'y tumubo, Lord God, na mag-increase ito, mag-grow ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Damang-dama po ba ng bawat isa sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Ano po, habang kanina po kasi, 8:00 ng umaga nagsimula yung klase ko. Tuwing Friday po kasi, 8 a.m. to 8 p.m. ang klase ko. Sabi ko, Lord, paano gagawin ko? Sabi ko, paano po ako makakapag-message na mayroon po akong klase ng hanggang 8:00? Alam niyo po, gumawa po ng kaparaanan si Lord. Alam niyo po ang gagawin ko, sabi ko, 7 p.m. Ang gagawin ko na lang po dahil online class kami, maaga na lang ako aalis. Pero sabi ni Lord, hindi anak. Sige lang, mag-aral ka lang. Alam niyo po nangyari, nawalan po ng internet. Nawalan
po yung internet ng teacher ko, kaya nag-cancel po siya ng klase kanina. So yung po, no, habang dahil nga po 8 a.m. to 8 p.m. ang klase ko, yung vacant time ko, bago ko po simulan ng araw, alam niyo po, tinatry ko na po na gawin ng mensahe na itanong talaga kay Lord, simula kagabi, Lord, ano bang mensahe na ibibigay mo para sa amin? So, ayun po, no, habang ako po, vacant ko po ng lunch, nagbasa po ako ng salita ni Lord. Sabi ko, Lord, kanina nakapagbasa ako pero parang kulang. Sabi ko, Lord, pasensya na po pero Lord, sabi ko, gusto ko po na ngayong lunch, Lord, ibigay mo na sa akin yung mensahe mo. Ayun naman po, praise God, binigay po ng Panginoon sa akin yung mensahe niya. And talagang sabi ko, sabi ko, bakit bumalik? Ay, nawala. Ayan. Pasensya na po. Tapos ayun, sabi ko, Lord, bakit ako bumalik dito? Sabi ko, sa simula. Bakit ako bumalik dito sa pagbabasa na nagsimula kung paano ka, Lord, nagsimula sa ministry mo? Sabi ko, Lord, pero na-realize ko po na talaga po tayong mga Kristiyano, binabalik po tayo ng Panginoon, no? Pinapaalala po sa atin ng Panginoon yung unang pagkakataon na atin po siyang nakilala. Sige po, basahin po natin ang kanyang salita sa Luke chapter 5, verse 27. Yan. Sige po, basahin po natin. Sabi po dito, pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi or si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Amen po. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod at naglingkod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan, sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Di ba? Grabe po. Ako po, di ba po, kung imaginein mo, if tagapagturo ka ng kautusan, di ba? Di ba, nagtuturo ka ng kautusan, pinakita sa'yo ni Lord through, di ba, babasahin mo yung salita ng Diyos eh. Pinakita sa'yo ng Diyos yung habag niya, yung pag-ibig niya, pero bakit kaya ganito yung reaction nila, no? Na bakit kayo kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makakasalanan? Alam mo po, minsan talaga, no, marirealize mo na meron talagang mga tao na, alam niyo po yun, nagiging self-centered sila. Nagiging self-righteous sila. Tama po, di ba? Pero hindi nila nare-realize yun. Di ba po? Sige po, idiretso po natin. Sabi diyan, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi mga makasalanan upang sila'y magsisi. Balik nga po tayo sa verse 31. Gawin po natin sa New King James Version. Anong po sabi diyan? Jesus answered. 31 po. Jesus answered and said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Mga kapatid, mayroon po akong tanong sa bawat isa sa atin. Naaalala po ba ninyo nung unang pagkakataon na nakilala niyo ang Panginoong Hesukristo? Yung ano po ba? Yung pamumuhay mo noong hindi ka pa nakakakilala sa Kanya. Di ba po? Ano ba yung estado mo? Ano ba yung sitwasyon mo before you encountered
our Lord Jesus Christ. Diba? Before you accepted Him as your personal Savior, ano po ba yung inyong sitwasyon? Diba? Kasalanan. Diba? Ako po, to testify na po, nung ako po hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, akala ko po na okay lang na mamuhay ako na, alam niyo po yun, kasi po nung nung mas bata pa po ako sa edad ko ngayon, siguro mga 13 years old po ako, nalayo po talaga ako sa Panginoong Hesukristo. Nanangan po ako sa sarili kong karunungan na nakuha ko po sa pamamagitan ng pagbabasa, pagbabrowse through social media. Lagi ko po nababasa sa social media noon na it's okay na wala kang pananampalataya. It's okay. Ang tawag dito kung naniniwala yung ibang mga tao na may Diyos, iba-iba tayo ng pananampalataya, iba-iba tayo ng beliefs. So nung ako po ay bata, medyo natatangay po ako ng ganun. Kaya para sa akin, kung umattend man ako o hindi ng service, manalangin man ako o hindi, wala naman, parang sa isip ko po, wala namang kasiguraduhan eh. Sabi ko, wala namang kasiguraduhan kung merong talagang heaven or hell. Kasi yun yung nababasa ko. Kaya po, ang buhay ko po noon, before na makilala ko po ang Panginoong Hesukristo, alam niyo po, I was burdened. Yung kompleto yung pangangailangan mo sa pamilya mo, may mga kaibigan ka naman, nabibigay naman yung mga pangangailangan mo ng mga magulang po, pero I feel empty. Pakiramdam ko, napakalaki ng butas sa puso ko. Ano po kasi, maliban po kasi sa problema ko noon sa family, na-depress po ako during high school. Kasi po, tawag dito, marami po ang gumawa ng, ako po kasi, dati po kasi mahilig po talaga ako mag-post ng aking mga pictures. So, meron pong mga tao na ginamit po yung aking mga litrato, tapos, wala naman po akong problema doon na nagamit po ang aking mga litrato sa fake account. Pero nung high school po ako, gumawa po sila ng account kung saan napakarami pong followers. Ang picture ko po ang gamit. Tapos, tawag po dito, hindi po ako nasaktan dahil sa mayroong gumawa ng fake account at siniraan po ako noon. Hindi po ako nasaktan dahil sa napopost po doon yung mga private na mga pictures ko na sa akin lang, nasa account ko lang po dapat. Alam niyo po kung bakit po ako nasaktan? Dahil po yung gumawa po ng account na yun ay malapit po sa akin. Kaya po nung high school po ako, nung panahon na high school po ako talagang doon po ako na-depressed. Alam niyo po, minsan po, kapag tinignan po natin yung mga anak po natin, ay wala pa ako anak ah. Tinignan po natin yung mga kabataan, nakala po natin they're just always scrolling through social media. Pero minsan po, napakalaki na po pala na nangyayari doon sa kanilang social media account. Opo, totoo po yan. Kasi ako po bilang isang kabataan po na lumaki po sa technology na meron na po ngayon, talagang napakadelikado po ng social media, lalo na po kapag hindi po natin nagagabayan ng mga bata. Alam niyo po, napakaraming pagkakataon na nabully rin po ako sa social media. Opo, during high school, nabully po ako sa social media dahil meron po akong mga kaklase noon. Although, okay naman na po kami. Pero naikukwento ko lang kasi to testify nga na sobrang lala po ng ako po sa kalagayan ko po bilang isang kabataan, parang napakabigat po ng sitwasyon na yun dahil nabully po ako sa social media. Naparinggan po ako ng aking mga tinawag na mga closest friends sa social media. Tapos, walang nakikinig sa side ko. Dahil napakarami nila. Kasi po, di ba, pag ikaw, syempre pag maraming nagte-testify na tao against you, hindi ka nila paniniwalaan. Ano man ang sabihin mo. Kaya ako, noong meron pong nag-post sa akin noon sa social media,
ang nangyari po sa akin, nung nabully po ako noon, talagang na-down po ako kasi hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa magulang ko. Ito po isang fact po sa amin dati ni Pastora Lalino po. During high school, hindi po maayos ang relasyon namin. Alam niyo po, I thank God sa restoration po ng relationship namin ni Mama nung nakakilala po ako sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi noong nakatira po si Mama sa Bicol, nagstay po ako doon ng almost 3 years na po, na hindi ko kasama si Mama, hindi ko kasama ang aking mga kapatid. Ang kasama ko lang po ay lola at lolo ko. Nung pagdating po doon nila Mama, syempre naninibago po ako. Dumating yung Mama ko, naiwan po kami doon, naiwan po ako doon ng ilang years. Nagbe-birthday ako, nagbibigay po ng pera, nagbe-birthday ako. Pasensya na po, Mama, nagbe-birthday ako. Hindi ko siya ma-celebrate kasama yung mga kaibigan ko kasi, to be honest po, hindi po talaga ako lumaking mahilig makipagkaibigan. Tapos, kaya po ako super depressed nung high school kasi, tawag dito, ang pakiramdam ko po mag-isa lang ako. Ito po, ang pinapakita ko po sa inyo yung transparent na ako noong dati, bago ako makakilala sa Panginoon. Tawag po dito. So, nung dumating po sila Mama sa Bicol, alam niyo po, for almost a year na nandoon sila, ayoko po sila kausapin. Ang ginagawa ko po binabad ko po ang sarili ko sa sports. Nag-join po ako, nag-varsity po ako, nag-volleyball po ako noong time na yun. So, para yung practice ko, inaabot ng hanggang gabi. Nag-join po ako ng DLC, drum and lyre po. Nag-join po ako noon para lang ma-refrain ko po yung pag-uwi. Yung pag-uwi sa tahanan namin. Kasi sabi ko, bakit pa ako uuwi when I cannot feel the happiness inside our home? So, ganun po ang buhay ko dati. Bakit pa ako uuwi kung hindi ko maramdaman yung kaligayahan sa aming tahanan? Kaya po sa mga magulang po dito, napakalaga po talaga na sa murang edad, mga anak ninyo napapakilala niyo po ang Panginoong Hesukristo. Dahil kung ma-experience man po nila yung katulad ng na-experience ko, mayroon po silang, at least marunong po silang tumawag sa Panginoon. Kasi ako po, I remember nakatawag lang po ako sa Panginoon noong hindi ko na talaga kaya. Nung nandoon na ako sa, nandun na talaga ako sa ano nang gagawin ko, hindi, alam niyo po, tinatago ko po sa nanay ko pero pumapasok po ako sa school pero hindi po ako dumediretso sa eskwelahan namin kasi hindi po ako makapasok dahil nga po nabubuli ako. Hindi po ako makapasok dahil hindi ko po alam kung anong mukha yung mayaharap ko sa mga kaklase ko na every time lalakad ka sa harapan nila, pinag-uusapan ka nila, may nasasabi sila about sa'yo. Kaya nung di ko na kinaya, doon ko natawag ang Panginoon. Doon ko natawag ang Panginoong Jesus na sabi ko, Lord, kung totoo ka, pakita mo, sabi ko. Kasi hindi ko alam kung maniniwala pa po ako kasi yung pinapakita sa akin ng mundo, iba. Di ba po? Although Christian yung family namin, nung time na yon, nagsistart na po yung Bible study sa Calao. Pero syempre, kaya nga po, lalo po akong sa totoo lang po, lalong ayaw ko umuwi nun dahil sa mga Bible studies, dahil sa mga ganun na nangyari sa bahay namin. So, ang nangyari po nun, sabi ko, Lord, kung totoo ka, ipakita mo nga sa akin. Alam niyo po, kaya bukasan, may pumunta sa akin, lumapit sa akin na kaklase ko. Isang kaklase ko na unexpectedly nalalapitan ako dahil ayaw na ayaw ko po sa kanya. Bakit ko po ayaw sa kanya? Una sa lahat po, napakarami pong tao na ayaw sa kanya. Pangalawa sa lahat po, ang talino niya, ayaw ko po na nasasapawan ako sa talino. Ganun po kasi ako dati talaga competitive po ako. Pangatlo, ayaw sa kanya nung mga tinawag kong mga kaibigan dahil ganito raw po yung ugali niya. So unexpectedly, lumapit siya sa akin. Ang sabi niya, Kat,
gusto mo ba na umattend ng youth service? Sabi ko, ha? Bakit ako ini-invite na to? Alam niyo po kasi during that time, hindi ko pa po na-experience ang umattend sa youth service. Although nakapag-attend na po ako sa, ano ba yung tawag dito? Although nakapag-attend na po ako sa mga Sunday school, yung mga Sunday services, pero hindi ko po na-experience ang youth service. So nung in-invite niya ako, sabi ko wala namang mali kung sasama ako sa kanya. Pero hindi po kasi sa JCM yun. Nasanay po ako dahil JCM po yung family namin nag-start. Nayaya ako sa ibang church. Dahil gusto ko iwasan si mama at dahil kinausap ko naman si Lord nung kinagabihan na baka baka pwedeng ipakita mo naman sa akin, Lord, na totoo ka. So, anong nangyari po? Nagpunta po ako dun sa youth service. Alam niyo po, habang nandoon po kami, kasama yung mga kabataan na nagpa-altar call po, iyak po ako ng iyak sa Panginoon. Yung mga katabi ko, nagpupuri lang sila, nakataas yung kamay nila, pero ako, umiiyak ako, umagulgol ako sa harapan kahit hindi ko kilala yung mga nasa paligid ko. Kasi ibang church yun. Hindi ko alam, sabi ko, hindi na ako maihiya kahit anong maramdaman ko, pero naiiyak ako dito sa harapan. At naramdaman ko po yung liwanag ng Panginoon, yung pagyakap ng Panginoon sa akin during that time. Kaya sabi ko, Lord, totoo ko nga. Doon ko nasabi na totoo ang Diyos. Na totoo ang Panginoon. Noong time na yun, alam niyo po, hindi ko alam yung kanta nun eh. Kasi hindi naman ako uma-attend ng church. Hindi na po ako uma-attend ng church ng time na yun. Hindi ko alam yung kanta nun. Pero bakit ako umiiyak? Dahil ang Panginoon mismo ang umipo sa puso ko. Ang Panginoon mismo ang na-encounter ko. Ang Panginoon mismo ang na-experience ko. Kaya po ganun yung nangyari. Kaya po ako magulgul, kaya po ako umiyak. Diba po? Alam niyo po, napakarami pong na-experience noong bata ako na talagang malala po. Siguro kaya po ako maagang tinawag ng Panginoon. Kasi po, ito po, secret ko lang po to sa nanay ko, pero sasabihin ko na po ngayon. Alam niyo po, maaga po ako natuto uminom. Maaga po akong natuto kasi nadadala po ako ng peer pressure noon. Imagine, high school po ako noon. Nadadala po ako ng mga kaibigan ko. Kasi akala ko po normal lang naman eh. Kasi yun ang natutunan ko sa patakaran ng mundong ito. Akala ko normal lang naman yun. Tapos, tawag dito, napakarami ko pong mga ginawang bagay na hindi po talaga tama sa harapan ng Panginoon sa murang edad ko. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kasi dito po magpo-focus po tayo nung ang sabi dyan ni Lord na those who are well have no need of a physician but those who are sick. Tayo noong tayo'y makasalanan, tayo noong hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, tayo yan. Di ba po? Noong di pa natin nakikilala ang Panginoong Jesucristo, para po tayong mga mayroong sakit. We are like those people who are sick that are in need of a physician, na nangangailangan ng manggagamot. Amen po? At tayo, di ba, nung time na yun, nangangailangan tayo ng manggagamot at wala tayong ibang manggagamot kundi ang Panginoong Jesucristo. Kasi when you are sick spiritually, pupunta ka ba sa doktor? Lord, Doc, ihil mo naman yung soul ko. Ihil mo naman yung kaloob-looban ko. Hindi eh. Limited lang yung kayang ihil ng mga doktor dito sa mundo. Hindi niya kayang pagalingin kung ano yung nararamdaman mo. Kung yung nararamdaman mo, physical pala, kaya niyang pagalingin. Pero when it's spiritual, the only doctor that we need is the Lord Jesus Christ. Wala tayong ibang manggagamot kundi ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. So yun nga, sabi dito sa salita niya, those who are well have no need of a physician but those who are sick.
So mga kapatid, before natin makilala ang Panginoong Hesukristo, tayo ay parang may mga sakit. So ito naman po ang tanong ko, isa na lang ang tanong. Kamusta naman po ang treatment? Maganda. Praise God. Kamusta naman po yung paggagamot sa atin ng Panginoon? Yung paghihilom niya, yung pag-aayos niya sa bawat isa sa atin, kamusta naman po? Diba? Yung binibigay ba sa atin na gamot ni Lord through His Word, nagre-respond po ba tayo doon? Amen. Praise God. Kasi, alam niyo po, palagi pong nababanggit, di ba? Pag nag-scroll ka sa social media, or minsan dito rin po sa church, di ba? Lagi po nababanggit na, a church is a hospital for the sinners. Amen po, di ba? Amen po. Pero, kung itong church po natin, kung ang Panginoon po ay ating manggagamot, are we responding to the treatment? Amen? Tayo po ba ay nagre-respond doon sa pagpapagaling na ginagawa sa atin ng Panginoon? Mula sa mga kasalanan, mula sa mga hinagpis, mula sa kalungkutan, out of depression, anxiety, sa mga burdens mo, sa mga kasalanan mo noon na nagpapabigat sa'yo, di ba? Sa lahat ng nagpapalayo sa'yo sa Kanya, tawag dito mga kapatid, nagre-respond ba tayo doon sa treatment na binibigay sa atin ng Panginoon? Are we allowing God? Inaalaw po ba natin ang ating Panginoon na tayo'y pagalingin? Na tayo'y baguhin? Na tayo ay, di ba po? Na tayo'y Kanyang i-restore? Di ba? Inaalaw po ba natin ang Panginoon? Kasi nung di pa natin nakikilala ang Panginoon, ito po nilista ko. Nung hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon, we are lost. Tama po ba? Naghahanap tayo ng tamang direksyon sa buhay. Alam niyo po, sa panahon ngayon, ayan ang napakarami. Ngayon, marami ka po makikita sa Twitter, sa Instagram, sa lahat na po ng social media account, sa mga story nila, mga shared posts nila, sinasabi nila, hindi ko alam kung anong daan ang tatahakin ko. Kaya po kino-comfort nila yung mga sarili nila. It's okay to not know where you are going. Ganun pa yung mga nila. Okay lang na hindi mo alam kung saan ka patungo. Sa inyo mga kapatid, tanong ko sa inyo, okay lang po ba sa inyo kung hindi nyo alam kung saan kayo patungo? What if one day mawala tayo sa mundong ito and wala tayo sa pag-iisip na hindi natin alam kung saan tayo mapupunta? Alam niyo po, kapag sinabi ko po ito sa harapan ng mga kasing edad ko, ang sasabihin nila sa akin, ini-invalidate mo yung pakiramdam namin. Opinion namin yun. Pero kasi, sa salita ng Diyos, alam niyo po, mga kapatid, binibigyan tayo ng direksyon eh. Alam niyo po, ako nandito sa harapan niyo nagsasalita. Gusto ko po na i-share yung salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin kasi gusto ko po na bawat isa sa atin magtungo doon sa direksyon ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, bago natin makilala ang Panginoon, tayo'y nawawala. Tila mga tupang naliligaw. Di ba po? Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin sa mga buhay natin. Pero, mga kapatid, mabuti dahil ngayon natagpuan ka na. Amen po ba? Amen. Bago natin nakilala, we were broken. Tama po? Meron tayong mga brokenness sa mga sarili natin dahil yung iba sa atin, mula tayo sa pamilya na hindi buo. Yung iba sa atin, nakailang relationship na, tapos naiisip nila na, ay, ano nang edad ko, paano na ako? Diba? Yung mga ganon. Yung iba sa atin, before we met the Lord, broken tayo kasi, tawag dito, hindi natin alam kung ano yung mga bagay na magsasatisfy sa atin. Amen po? Pero mga kapatid, today po ba, are you made whole? Nabuo ka na po ba ng Panginoon? Amen. Before natin makilala ang Panginoon, tayo ay slaves. Di ba po? Alipin tayo ng mga nakaraan. Alipin tayo ng ating mga kasalanan. Di ba po? Alipin tayo ng mga bagay na hindi tayo makalaya kung ano man yan. Di ba po? Pero mga kapatid, pinalaya na po ba kayo ng Panginoon ngayon? Amen.
Sabi nga po, di ba, malaya na kayo sapagkat kayo'y pinalaya ng Panginoong Hesukristo. Amen? Pero mga kapatid, pag binaba natin, huwag ninyong gamitin ang kalayaan na yan, di ba po? Sa paggawa ng mga bagay na alam nyo na po. So, yan po. Tayong mga makasalanan, before na makilala natin ang Panginoon, tayo'y mga bulag. Hindi natin nakikita ang katotohanan. Katulad na lang po ng sinabi ni Pastor Jimmy kahapon. Alam niyo po ba, nakakatuwa po kasi kahapon po, sabi ko, paano ko papanoorin yung Bible study, may meeting kami. Pero alam niyo po, kaninang umaga talagang tinry ko po na panoorin talaga yung message ni Pastor Jimmy. Sabi ko, sabi ko, nakaka-bless po kasi. Sabi ko, grabe, napatanong po tuloy ako, mature na ba ako? Ganun po. Pero alam niyo po talaga, pag ganun po, pag kinokorek po tayo ni Lord, talagang mapapaas tayo sa Kanya, mapapapraise tayo sa Kanya na, Lord, please, yung anong message ni Pastor ngayon, turuan mo ko na magawa yun sa buhay ko. Po. So yun nga, di ba po, sinabi ni Pastor Jimmy na yung meron tayong 5 senses, di ba? Physically, tsaka spiritually. Yung ating pandinig, yung ating mata, yung ating panlasa, yung ating pangamoy, ating pakiramdam, di ba po? So, nung tayo'y wala pa sa Panginoon, wala po tayo ng 5 senses na yun spiritually. Amen? Tapos, nung wala pa tayo sa Panginoong Hesukristo, bit din po natin yung bigat ng mga kasalanan na mayroon tayo. Yung bigat ng mga pagkakamali na mayroon tayo. Kinokondem po natin yung mga sarili natin na wala na tayong tamang ginawa. Tapos maririnig mo pa sa mga magulang mo, wala ka ng tamang ginawa. Di nadagdagan pa yung bigat. Tapos maririnig mo masabihan ka ng ibang tao, wala ka talagang kwenta. Wala ka nang inambag. Kami na lang palagi nagtatrabaho ng trabaho mo, wala ka nang ginawang matino. Yung ganun. Nung tayo'y mga Kristiyano, ang dali po natin natatangay sa mga ganung pananalita. Bit po natin yung offense palagi sa buhay natin. Alam niyo po, ako po, once nung ako po'y high school, dahil nga bit ko po yan yung bigat na nararamdaman ko, yung bigat ng mga naririnig ko sa mga klase ko, yung bigat na naririnig ko sa mga taong nasa paligid ko, kaya ang nangyayari po sa akin, magagalitin po ako. Sinisigawan ko po yung kapatid ko, sinisigawan ko po kahit sino yung ma-encounter ko dahil nga, mabigat Hindi ko alam paano ko papakawalan sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko papalayain yung sarili ko. Naalala ko po noon kung kaano po ako kamaldita nung ako po nasa grade 6 pa lang, no? Alam niyo po, grade 6 pa lang ako, napakarami ko na pong hinanakit sa buhay. Napakarami ko na pong sinasabi nila, bata ka pa, wala ka dapat problema, pero ako punong-puno ako ng galit sa mundo. Kaya alam niyo po, ginawa ko sa kaklase ko, inis na inis ako, hindi ko alam kung paano ko papalayain yung sarili ko, ginalit niya ako. Binato ko po siya ng wallet ko. Diba? Ganun po yung buhay natin noong hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoong Hesukristo. May time pa po niyan, nagalit ako sa kaklase ko, elementary po ako noon, minura ko siya. Minura-mura ko siya. Nakita ng teacher namin. At muntik pa po ako nun matanggal sa honors nun. Hindi ko po sinabi sa nanay ko na nag-guidance ako. Pero sabi sa akin, sige, pagbibigyan ka muna namin ngayon dahil yung grades mo maayos naman. Pagbibigyan ka namin ngayon pero sa susunod na gagawin mo matatanggal ka na. Matatanggal ka na sa kung ano man yung top mo, sabi sa akin. Tapos, alam niyo po, nung time na hindi pa ako Kristiyano, galit na galit rin ako sa mga kaklase ko kasi bata pa lang po ako, talagang dinadala na po ako ni Lord doon sa mga bagay na mayroong leadership. Di nag-join po ako. Nag-join po ako ng student government nung ako po nasa elementary. Alam niyo po, nagreklamo po ako. Sabi ko, ano ba yan? Maglilinis na naman tayo. Pero kaya ko lang po yun ginawa dahil pinaparinggan ko yung mga kasama ko. Ang nangyari po nun, sinumbong nila ako sa principal. Kaya galit na galit po ako sa kanila. Galit na galit, punong-puno po ako ng galit dun sa kanila dahil bakit niyo ba ako sinumbong? Gusto ko lang naman maging maayos kayo. Ganon. At alam niyo po kung ano nangyari? Nagalit rin po ako sa principal. Bakit? Sabi sa akin ng principal, pumunta ka dyan sa posisyon mo tapos magre-reklamo ka na may ginagawa kayong paglilinis.
Nanginginig. Nasa principal office po ako, nanginginig po ako. Nanginginig po yung aking mga kamay, nanginginig po yung aking buong pagkatao. Eh, syempre, bata ka nun eh. Pero ang nangyari sa akin nun, hindi ako nagsalita, pero punong-puno ng galit yung aking puso. So, nung tayo hindi pa Kristiyano, ganun po tayo, no? Tikit sa lahat, nung tayo di pa Kristiyano, burden po tayo ng ating nakaraan. Yung mga pagkakamali po na nagawa natin sa nakaraan natin, yung mga ginawa sa atin ng mga tao nung nakaraan natin, burden po tayo nun. Hindi po tayo makapagpatawad. For an instance po, no? Alam niyo po, sa Calao, sobrang bigat po ng mga pinagdaanan ng mga bata doon. Dahil po sa kanila pong mga tahanan, ang sabi po, ang ating mga tahanan po ang dapat doon po tayo nakakaramdam ng safety. Tama po, di ba? Pero alam niyo po, noong nalaman ko yung isang kwento ng isang kabataan sa Calao, napakabigat po. Hindi po siya makapagpatawad. Bakit? Dahil yung tahanan na yun na dapat magbigay ng safety sa kanya, hindi po nagbigay ng safety sa kanya dahil siya po ay ginahasa ng kanyang tiyuhin. Di ba po? Napakabigat po. Kung iisipin po natin, di ba po, eh yung batang po yun, nung kinausap ko po siya, alam niyo po ba kung anong grade pa lang po niya? Grade 3 pa lang po siya. Kasi po nagtuturo po ako nun sa mga bata eh. Nung nagtuturo po ako nun sa mga bata sa Calao, sabi ko, bakit ang bigat ng pakiramdam ko sa batang ito? Alam niyo po, nagsa-Sunday school po kami nun. Sabi ko, bakit pakiramdam ko napakabigat ng pakiramdam ng batang ito? At kinausap ko siya in private. Alam niyo po, hindi ko alam, pero out of nowhere, biglang bumukas yung aking mga bibig at tinanong ko po sa kanya yun. Ganito ba? Kasi pakiramdam ko po nun, ito yung pinapasabi ng Lord, kaya lumabas sa bibig ko eh. Lumabas sa bibig ko na, may ganito bang nangyari sa bahay ninyo? Tapos umiyak siya o magulgol siya. Grabe po. Di ba po? At yung naranasan niya po na yun, ako po nakita ko po siya eh. Dinala niya po talaga hanggang ngayong paglaki niya. Ang pinapanalangin ko nga po sa kanya matuto po siyang magpatawad. Di ba po? Pero kasi wala po ako sa sitwasyon niya para sabihin, pero ang Panginoon ang siyang maghihilom sa kanya. Amen po. Amen. So sa mga bagay po na nasabi natin kanina mga kapatid, yung tawag po dito, yung nawawala, yung broken tayo, sa mga bagay po na nasabi natin doon. At nung naalala niyo po kung sino po kayo nung nakaraan, may tanong po ako mga kapatid, na may nabago po ba sa mga buhay niyo nung nakilala niyo ang Panginoong Jesucristo? Meron po? Sige nga po, sigaw po tayo ng amen. Amen! Amen. Alam niyo po, napakaganda po eh. Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa atin. Tapos ngayon po, nire-remind pa tayo ng Lord kung anong ginawa niya sa nakaraan natin, kung paano niya tayo hinilom sa nakaraan natin. Pero kapatid, alam niyo, minsan nakakalungkot bilang mga Kristiyano dahil meron po sa atin, meron pong ilan, di ba po? Meron pong mga ilan na sinasabi nila, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Di ba? Bakit parang walang nagbago simula noong makilala ko ang Panginoon? Di ba po? May mga Kristiyano tayo outside na maririnig ganyan ang sinasabi nila. Magtatanong sila sa'yo, ay, Christian ka, Kat? Kat, Christian ka pala. Tapos nakita ko yung, post mo sa Facebook, ganito, ganyan. Nakakatuwa naman, ako din, Christian ako. Tapos, mga ilang days, sasabihin nila sa'yo, alam mo kasi, kaya hindi na ako uma-attention kasi wala talagang nababago sa buhay ko eh. Parang walang nangyayari sa buhay ko eh. Nung umattend ako sa ganyan, parang tawag dito, wala namang nangyari. Di ba? Ganun po yung words nila. Ganun po yung expression nila. Minsan po magtatanong pa sila, Kat, bakit? Parang alam ko po yung sagot sa lahat, pero tatanong nila, bakit kaya ganito pa rin yung buhay ko? Bakit kaya bakit kaya napakahirap ng buhay? Bakit kaya walang nangyayari? Bakit kaya paulit-ulit na lang yung cycle ng buhay ko? Ganito, ganyan, ganyan. Bakit kaya parang walang nagbabago? Bakit? Diba? Nakakalungkot po na merong mga Kristiyano na tinatawag nila yung mga sarili nila na Kristiyano, na tinatawag nila yung mga sarili nila na followers of Jesus Christ, tinatawag nila yung sarili nila na mahal nila ang Panginoon, pero
maririnig mo, sasabihin ng kanilang mga bibig na nakilala nila ang Panginoon pero walang nangyari sa buhay nila. Di ba po? Walang nagamot sa kanila. Walang nahilom sa kanila. Walang naahayos sa kanila nung kanilang nakilala ang Panginoon. Pero ang tanong mga kapatid, kung ganun yung reaction nila, kung ganun yung mga nasasabi ng mga kapwa natin mga Kristiyano, baka kailangan natin silang tulungan na makilala nila ng totoo ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, tinanong ko po yung nanay ko kanina, sabi ko sa kanya, Ma, bakit kaya may mga tao na nagsasabi na walang pagbabago sa Panginoong Hesukristo? Sabi po sa akin ng mama ko, sabi po niya, yun ay dahil daw po sa hindi nila na-experience ang Panginoon. Hindi nila na-experience yung tunay na kapangyarihan ng Panginoon. Or kaya, kung hindi naman, na-experience nila ang kapangyarihan ng Panginoon, pero dahil, ito po, dinagdag ko lang po, pero yun po kasi sinabi ng nanay ko, sa palagay ko po, dahil sa mas mahal nila ang mundong ito, ang nabibigay ng mundong ito, mas malaki ang pagmamahal nila sa kung anong meron sa mundong ito at hindi sila makalaya. Di ba po? Kaya hindi nila nararanasan yung pagbabago. Amen? Hindi po magsisimula ang pagbabago na ipipilit ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Bakit pa siya tatawaging manggagamot kung pipilitin niyang gamutin ng isang tao na hindi naman gustong magpagamot? Di ba po? Kung isa kang guro, kung isa kang teacher, pipilitin mo ba na turuan ng isang, di ba, ang isang bata na ayaw naman magpaturo? Pipilitin mo ba yung sarili mo, aralin mo to. Eh paano kung hindi ayaw ng bata? Hindi niya pa rin yan matututunan. Kung sa ano naman po, sa ibang mga bagay, di ba? Minsan nga po, di ba, may mga manghihingi ng advice sa atin. Katulad na lang po sa akin, ginagawa po akong advisor na minsan lang mga kaklase ko po, sinasabi nila sa akin, ate, paano kaya kapag ganito, ganyan? Magbibigay po ako sa kanila ng advice. Minsan po, tawag dito, parang sa pakiramdam ko, ay Lord, thank you, napakaganda ng sinabi ko sa kanya. Pero may kita mo, hindi pa rin nila ginawa. Ganun po kasi kapag ang isang tao, kahit turuan mo, kahit sabihan mo, pero kung ayaw niya magpaturo, wala at walang mababago. Ganun din po sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Sabi ng Lord, kailangan ng physician ng mga may sakit. Ngunit paano kung itong mga sakit ay ayaw gumaling? Amen po. Pero mga kapatid, kayo po alam ko po, madalas po sa atin na-experience po natin ma-reject. Di ba po? Pag tayo nag-share ng Word of God, na-experience natin ma-reject. Gusto natin gumaling sila pero nare-reject tayo. Mga kapatid, at least you have done your part. Ginawa mong part mo para sa Panginoon. Patuloy mo lang ipanalangin yung tao na nag-reject sa'yo. Amen po? Kasi ako nga po yun, lalapit pa lang ako, tatayo na. Tatayo na, iiwasan ka na. Pero kapag pag sila po yung may kailangan, uy, ano kayang sagot dito? Ito, i-explain mo. Pag ikaw na lalapit sa kanila, tatayo, laalis. Para iniiwasan po nila talaga na Pero, alam niyo po, may mga ibang mga klase naman po ako na, nagchat-chat po sila sa akin, nagte-testify po sila, Kat, ano ba yung tawag sa ginagawa mo? Yung mga pinopost mo sa Facebook, yung kumakanta ka. Di ba sa inyo yung tawag doon worship? Sabi niya, wala lang kasi na-amaze ako kasi na-experience ko siya dito sa bahay namin. Sabi niya, yung tita ko kasi, nagpa-Bible study siya dito sa bahay namin, tapos nagsikantahan sila, tapos tumindig yung balahibo ko, tapos ikaw yung naalala ko. Sabi ko sa kanya, si Lord yan kapag ganyan. Amen po ba? Amen. Sige nga po, punta po tayo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Di ba kailangan po ng physician? Alam niyo po ang Panginoon, nung una natin siya makilala, sabi dito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Amen? Kapag nakipag-isa ang isang tao kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Pero bakit may mga tao sinasabi na walang pagbabago sa buhay nila?
nung nakilala nila ang Panginoong Hesukristo. Di ba, kapag ang isang tao, nakipag-isa siya sa Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, kilala niya ang Panginoong Hesukristo at may relasyon sila. Kung sinasabi sa salita ng Diyos na kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, bakit merong mga tao pa din? Diba? Bakit may mga tao pa din na sinasabing walang pagbabago sa Panginoong Hesus, na hindi sila nabago, na walang na-restore sa kanila, na walang na-renew sa kanila? Pero it is not, hindi naman na ang Panginoon yun, kundi mismo yung tao. Siya ang dahilan. Minsan tayo ang dahilan kung bakit hindi tayo nababago. Kasi nga, napapatigas natin yung ating mga puso. Diba? Alam niyo po, may nabasa po ako kanina, no? Na sinabi niya, nag-share siya ng devotion niya. Napakaganda ng mensahe ng Diyos, sabi niya. Napakaganda ng mensahe ng Diyos kasi sabi niya, dito sa mensahe ni Lord, nakita ko na grabe yung pagmamahal niya sa atin, kaya binigay niya sa atin yung own will. Yung sarili nating, yung sinasabi po nila is dun yung sarili nating yung freedom. Tama po, thank you po. Yung freedom natin, di ba? Grabe yung pagmamahal ng Panginoon na hindi niya tayo pinipilit na gawin ng anumang bagay. Di ba po? Yung love ni Lord, it's hindi siya manipulating. Yung love ni Lord, hindi siya controlling. Yung love ni Lord, hindi kanya ipipilit Di ba po? Binibigyan tayo ng sariling desisyon ng Lord. And sabi niya, napakadakilang pagmamahal nun. So sabi ko sa isip ko, hindi kasalanan ni Lord kung bakit walang nababago sa mga tao. Kundi yung mga tao ang may kasalanan kung bakit walang nababago sa kanila. Dahil hindi nila hinahayaan ng Panginoon na baguhin sila. Ang simple dito wala lang sinabi dito na kapag nag-ritual ka, kapag lumuhod ka, kapag ikaw ay sumayaw, wala namang sinabi dito, doon ka lang mababago. Walang sinabi dito na kailangan mo magbigay ng 1 million na offering bago ka mabago ng Panginoong Hesukristo. Walang sinabi dito kailangan mo magsunog ng insenso bago ka mabago ng Panginoong Hesukristo. Walang sinabi dito na kailangan mong pumatay. Walang sinabi dito na kailangan mong kailangan mong magbigay ng ganito kalaking pera para lang mabago ka ng Panginoong Hesukristo. Pero ang sinasabi diyan, kapag nakipag-isa ka ng bagong nilalang. Amen po ba? Walang nilagay dyan si Lord na kahit anong gagawin mo, ang gusto niya lang makipag-isa. Makipag-isa tayo sa Kanya. Na tayo'y maging Kanya. Na tayo'y magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, may mga taong kung may mga taong nagsasabi sa inyo na walang pagbabago sa Panginoong Hesukristo, tulungan po natin sila na ma-experience itong salita ng Diyos, na kapag ikaw na kay Kristo ka, ay isa ka ng bagong nilalang. Baka hindi pa nila na-experience, kaya hindi nila ma-testify sa mga bibig nila kung anong kayang gawin ng Panginoon. Di ba hindi tayo makakapag-testify kapag walang ginagawa ang Panginoon Di ba? Kapag hindi mo na-experience. Kaya mga kapatid, wag po nating parang minamaliit yung mga testimonies natin. Maliit man yan o malaki, yan ay pagpapatunay na may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Amen po? Amen. Kaya kapag may sinabi po sa inyo, di ba po, pag nagtanong sa Bible study, mag-testimony na tayo. Mga kapatid, ngayon po, encourage na po natin ang bawat isa, testify na tayo. Alam niyo po, minsan kasi na po nakakahiya, pipindot na ba ako? Ay, naunahan. Pipindot na ba ako? Ay, naunahan na naman. Ganon. Pero mga kapatid, simula ngayon, try natin na in every experience ng buhay natin, i-encourage natin ang bawat isa. Amen po ba? Sabi dyan, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. May sinabi ba si Lord na kailangan mong gawin? Na kailangan mo lumuhod, kailangan mo mag-tumbling, kailangan mo mag-cartwheel? Wala naman, di ba? Ang sinabi dyan, pag ikaw ay na kay Kristo, pag ikaw ay na kay Kristo, it means you have a relationship with Him, nakipagkaisa ka sa Kanya. So ikaw, kapag nakipagkaisa ka sa Panginoon, amen, isa kang bagong nilalang. Walang sinabi dito na kailangan mo pang gawin ng kung ano-ano para ikaw ay mabago. Amen po ba? Okay po. Amen. Alam niyo po, tuwang-tuwa po ako habang binabasa ko tong 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kasi alam niyo po, na-realize ko na walang pinipili ang Panginoon na kanyang babaguhin. Walang pinipili ang Panginoon na
sobrang sama ng ugali mo. Di ba? Sobrang lala ng ugali mo dati. Walang pinipili ang Panginoon ng kanyang babaguhin. Di ba? Sinulat ko po dito, no matter how sinful you are, nilagay ko dito, you are given a new identity when you surrender your life to Jesus Christ. Amen? Amen po? Nababago ka. Kapag ikaw mismo, hinayaan mo magpabago ka sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sisihin ang Panginoon na walang nababago sa buhay mo dahil hindi mo naman pala inaalaw na baguhin niya yung buhay mo. Ayun nga sabi ni Pastor Jimmy kahapon, paano ba magmamature ang isang Kristiyano kung di niya, di ba? Kung di naman siya, di ba, nagkakaroon ng time kay Lord. Paano magmamature ang isang Kristiyano kung tawag dito, yung kinakain pa rin natin ay yung gatas. Yung gatas at gatas at gatas pa rin, sanggol, mananatiling sanggol. Hindi po. Ang nais ng Panginoon, yung kanyang baby, di ba? One day, itong baby niya, magiging isang bata at magiging isang adult. Hanggang ito pag tawag dito, nag-grow siya na nag-grow, masishare niya yung mga experience niya. Magiging testimony siya, magbe-bear fruit siya. Yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero kung dito pa lang, sa pagbabago, wala nang nangyayari, paano tayo? Paano tayo mag-grow mature katulad ng sinabi kahapon ni Pastor Jimmy? Kung dito pa lamang sa pagbabago, na hayaan natin si Lord baguhin tayo, hayaan natin si Lord na makipagkaisa sa atin, hayaan natin na makipagkaisa tayo sa Panginoon, kung dyan pa lang nag-fail tayo, how can we mature? Paano tayo magbabago? Amen? Sa oras na to, di ba po, nire-remind sa atin ng Lord na tayo, kailangan natin ng action, kailangan natin mag-step forward para ma-reach natin yung pagbabago, matanggap natin yung pagbabago na yun. Amen po? Kasi tawag dito, meron bang isang tao na, alam niyo po yun, paano ba natin i-example? Nakalimutan. Ito, example na lang po natin yung mga may sakit. Katulad po nung nangyari po sa papa ko po. In-example lang po. In-example lang mo yung sa papa ko, no? Sa tingin po ba ninyo, gagaling po siya? Kung hindi po siya, tawag dito, kung hindi niya po hinayaan na maging disiplinado siya. Alam niyo po, kita ko po yun sa pagkain niya, gaganon pa po yun. Yung pag-inom niya ng gamot, gaganon pa po yun. Kasi ako po, kita ko po kasi na makulit po talaga siya. Hindi siya umiinom ng gamot dati, kahit nararamdaman niya na may sakit siya. Ayaw niya po talaga ng gamot. Pero nung naranasan niya na yung ganun, talagang alam niyo po, tuwang-tuwa po kay Lord kasi tinuruan niya pong magpahinga yung papa. Yung papa ko. Kasi po, alam niyo po, tawag dito, function lang siya ng function para po sa family namin. Thankful naman po kami doon na talagang yung mindset po ng tatay namin, talagang provider po talaga siya sa pamilya namin. At talagang doon po sa kinikita niya, hindi niya po nakakalimutan ng Panginoon. Pero may isang bagay po siya nakakalimutan, magpahinga. Kaya po, di ba po, siya, kung gusto niya gumaling, di ba po, ang ginawa niya, dinisiplina niya yung sarili niya. Nagpahinga siya, uminom siyang gamot, ininom niya yung gamot, di ba? Kahit ayaw niya magpa-check up, magpapa-check up siya kasi papagalitan mo siya ni Mama. Di ba po ganon? At anong naging resulta? Anong naging resulta ng kanyang ginawa? Di ba po, praise God, pinagaling po ng Panginoon ng aking Papa, di ba po? Amen. Alam niyo po, it takes na maggawa tayo ng action bago bago natin makakuha yung pagbabago. Hindi pwedeng nakastay put ka lang dyan tapos i-expect mo babaguhin ka ni Lord. Yung lifestyle mo, ganun pa rin sa dati tapos i-expect mo na babaguhin ka ni Lord. Amen? Those who are not well, kailangan ng physician, pero kung ayaw magpagamot, paano magagaling? Di ba po? Amen po? So, ayun na po, 10 minutes na lang po. Ay, ilang minutes na lang po, no? Alam niyo po, tawag dito, nagugulat rin po ako sa mga binibigay ni Lord na mensahe ngayon. Kasi sabi ko, ang sarap ang sarap na talagang na-experience si Lord. Alam niyo talaga kanina, kasi umaga pa lang narinig ko yung message ni Pastor Jimmy. Umiiyak ako kasi sabi ko, bakit ako umiiyak sa salita ni Lord? Sabi ko, Lord, sorry po sa mga shortcomings ko. Sabi ko sa Panginoon. Pero ayun po, mga kapatid, masasabi ko lang po sa oras na to.
Diba, dyan sa salita na yan, sa check, alam niyo po, 2 verse pa lang po ito. Pero, yun nga po dahil, pero ayun po, no, dito sa verse na to, ang na-realize ko po, the power to change only comes from Jesus. Ang pagbabago nagmumula lamang sa Panginoon. Amen? Amen po. Kasi tayo, if we trust ourselves lang na magbabago tayo ng sarili lang natin, hindi talaga tayo magbabago. Pero ang kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano, tayo lalakad patungo sa Panginoon at hingin natin sa Kanya na tayo'y mabago. Amen po ba? Amen. Okay po. So, tawag po dito. Diyan, di ba po, nabanggit ko po kanina bakit yung mga tao hindi nila na-experience yung pagbabago. Yun nga, dahil hindi nila na-encounter pa si Lord. Kaya tulungan natin sila. At sabi dito, yung po nabanggit ko, kaya po sila nananatiling mga ganon, kaya po sila hindi nagbabago dahil, alam niyo po, na-lose nila. Nawala sa kanila yung 5 senses na sinasabi ni Pastor Jimmy kahapon. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako kanina kasi sabi ko, nag-research pa ako. Posible ba na physically mawala yung 5 senses na yan? Di ba po? Na-amaze ako kasi hindi ko po favorite ang science. Hindi ko po favorite ang science, pero napa-research ako kanina. Sabi ko pa kay Google, "Hey Google, is it possible for humans to lose 5 of their senses?" Sabi ko, posible ba yun? Sabi ko, na mawala yung 5 senses nila nang sabay-sabay. Tapos sabi dun, yes. Sumagot si Google, yes. Sabi niya dito, mangyayari daw po yun kapag nagkaroon daw po ng damage sa ating spinal cord. Sabi ko, ba't sa spinal cord? Kasi daw po, pag nag-suffer daw po, naging teacher. Nag-reporting na. Pag nag-suffer daw po ng minor injury yung spinal cord natin, nadidistract daw po yung neural pathway. Tapos, yung neural pathway po na yun po yung responsible na pagpaprocess ng senses natin, ng information po sa atin. Tapos, kapag na-experience po nila na magkaroon ng minor injury sa sa spine po nila, ang nangyayari po, na tatanggal po or umuunti lang po yung ability nila na makaramdam, tapos makaamoy, makapanlasa, yung sa paningin din po nila naapektuhan, pati yung sa pandinig nila. Tapos ni-research ko, bakit spine? Tapos nung ni-research ko, bakit po, ano po bang meron sa spine? Bakit napaka-importante niya? Yung po pala, dahil hindi nakikinig dahil hindi po ako nakikinig sa science teacher namin nung ako po yung elementary, pinag-aralan po namin yung skeletal system. Hindi po ako nakikinig. At yung pala, di ba po, yung ating po palang spine, yung po pala yung central support structure ng ating pangangatawan. So yung po, siya po yung nagko-connect nung kung anong part na skeleton natin yan. So yung po, sabi ko, so parehas siya ni Lord. Tayo, may 5 senses tayo spiritually. Ewan po, sabi ni Pastor Jamie kagabi, sabi ko, na-bless ako, ngayon ko lang na-realize to, sabi ko. May 5 senses tayo spiritually. Sabi ko, kung ang skeletal system natin yung center yung central ng body natin, yung support structure natin, sa 5 senses naman natin spiritually, ang ating support structure, ang ating central support structure ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. And umiiyak po ako, nagre-research lang ako ng science. Ang galing ni Lord, ang galing ni Lord. Gumaganon ako. Sabi ko, ang galing ni Lord. Parehas na parehas siya ng spine ng pangangatawan natin. Siya yung support structure. Na kapag siya yung nawala, di ba? Kapag siya yung nawala, kapag tawag dito, nasira natin yan, yung structure na yan, di ba po, doon natin unti-unti na wawala yung ating 5 senses. Sa ating mga buhay, kapag nawala natin yung Panginoong Heso Kristo, di ba? Pag nawala yung mga salita niya sa atin, bilang siya yung ating support structure, di ba po? Sabi nga ang Panginoong Heso Kristo, ang ating chief cornerstone, amen? So, kung siya ay mawala sa atin, or kaya masira siya, di ba? Masira siya sa buhay natin, di ba? Ang mangyayari doon, mawawala yung ating 5 senses when it comes
spiritually. Amen po? Di ba po? Sabi ko po, nilagay ko po dito, just as the spine is our body's central support structure that connects different parts of our bones, gayon din naman ang Panginoong Hesukristo. He holds us together. Amen? Yung tayo na broken, tayo na empty, di ba? Ang Panginoon ang siyang bumubuo. He holds us together. Amen? Ang Panginoon ang support structure natin. Amen? Amen? Kaya nga po lagi nyo pong tatandaan yung salita ng Panginoon, di ba po? Lagi po nating ilalagay sa buhay natin yung salita ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na mawala ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Dahil ang Panginoon ang pundasyon ng mga Kristiyano na nais mag-mature. Amen. Kung nais mo na continuously mag-grow ka, mag-prosper ka sa salita ng Panginoon, kung gusto mo sa buhay mo, di ba, patuloy na may mabago at mabago at mabago, huwag mong walain yung foundation mo. Huwag mong walain yung central support structure mo na si Jesus Christ. Amen po? Amen po. So, ito po, last na po to, promise. Basahin ko na lang po yung aking ni-notes, pero alam niyo po kasi, sinulat ko dito, alam niyo po kagabi, ito po yung revelation sa akin ng Lord kagabi. Sabi niya po sa akin, ang pagkasabi po sa akin ni Lord, today you need more of me. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, syempre, yung aking point of view na po. Amen? Sabi po ng Panginoon, today, tayo po ang buong JCM, lahat ng mga Kristiyano, today, we are in need of more of Christ. Amen po ba? We are in need of more of Christ. We are in need of more of His Word. We are in need of more of His truth. We are in need of more of His knowledge. We are in need to seek more and more and more and more and more of Him. Amen po? Amen po ba? Today, we need more of Christ. Amen po. Sige po tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, sa oras na to, Panginoon, Lord God, hindi may kakaila, Panginoon, na Ikaw ang tunay na kailangan namin. Lord, tulungan mo kami to move forward, to move advancedly in faith, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, naririnig mo, nakikita mo, Panginoon, ang mga puso, mga hinaing ng bawat isa sa amin. Lord, nakikita mo lahat. Lord, alam mo ang lahat ng bagay, kaya wala kaming may tatago sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord God, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpagaling sa lahat ng mga sugat namin, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy na magpabago, tuluyan na lumakad sa kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na mas may love sa iyo, na mas mag-seek sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami sa oras na to, Lord God, to advance spiritually, Lord God, because yun ang nais mo, Panginoon. Lord, nais mo na sa pamamagitan ng mga buhay namin, Lord God, na matestify namin yung ginawa mo. Kaya, Lord, sa oras na to, I pray, Lord God, sa bawat isa na naririto, Panginoon, Lord God, help us to be bold in preaching your word, in preaching kung anong nagawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, right now, I pray, Panginoon, ang bawat paa ng bawat isa sa amin, Lord God, ay lumakad, Panginoon, Lord God, patungo sa kalooban mo, Panginoon. Lord, I pray na bawat isa sa amin ay hindi patuloy na mawalan ng pakiramdam, Lord God, na maranasan, Lord, yung pag-ibig mo para sa amin, Panginoon. Lord, right now, I pray, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God, na patuloy, Panginoon, na patuloy at patuloy na dumaloy, Panginoon, Lord God, yung liwanag mo, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, thank you for reminding us, Lord God, that change comes from you, Lord God. It doesn't come from ourselves, Panginoon. Hindi nagmumula sa amin, Lord God. Nasa amin yung gawa, Panginoon, Lord God, but nasa iyo ang pagbabago, Lord Jesus. Lord, right now I pray sa bawat isa sa amin, Lord God, help us to move forward, not be stagnant, Panginoon, Lord God, sa lahat ng lakad namin sa buhay, Lord God. Lord, tulungan mo kami na simula ngayon, Panginoon, Lord God, simula ngayon, Lord God, na patuloy na i-inspire mo kami, Panginoon.
I-inspire mo kami, Lord God, sa aming mga puso, Lord God, to know more of you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sapagkat alam namin, Panginoon, na tunay ngang kumikilos ka at naghahari ka sa bawat isa sa amin. Lord God, bless and keep us, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray.